sa harap, maliliit doon. Nandito sa likod yung makapal, yung pinapakita ko sa harap. Likod niyan, dalawang pinitak na nasa harap. Dito na tayo at kukunin ko yung pala para tambakan natin yung nandun na tubig at bibitakin natin yung kung na at huhugutin. Pero nag-over na dito, nagka-full smooth na konti. Pati dito daming uhay late na dito. Ito yung mahuhuli, shaded green pa. Lalaki ng uhay nung inbreed natin, haba. Kunin natin to, may na-stimbura at bibilangin natin. Sayang, nangihinay nga. Ito. Ayan yan. May isang na-stimburer. Layo ng kanya kunin natin hanggang doon. Antigas, grabe. Parang puno na, parang kung na nabiukan. Bibilangin natin to kung ilang greens. Ang laki. May ugat pa. May ugat siya dun sa pinagputulan natin. Pinakamataas na buko. Ayan na yung kanya, panicle niya, buho yan. Aba. Ayan. Okay, kakat na po natin. Sharing is caring. Isang uhay. Ayan. May laman na dun kaagad Tapos hindi pa nakabusal. Milking na dun. Grabe, dami. Ito po. Ang pinutol natin na nakita natin whitehead na stimborer na yan dun sa pinaka base. May ugat nga yan At binibilang ko. Ayan, yung nasa yan. Yang inuha ko yan, 84 na. Yung banda yan, dalawang dalawang pinakasangan niya. 84 na yan at bibilangin natin bago tayo uwi dahil may lakad at tignan ko kung makakapunta ako dun sa makakasama ako dun sa Tabok. Pupunta daw sila ng Tabok. Ayan, tignan natin. Ayan kagaganda na mga kon natin. Magpa 5 days old. Tapos mo na 84. Okay, yan 123 na. Ayan. Okay, bilang ulit. Okay, yan 201 na yan. Ayan banda. Marami pa. 201 na yan. Yan lang sa baba. Dikit-dikit kasi. Tapos ang lalaki na ang butil. Tignan nyo. 201. Samahan nyo ako magbilang. Wala kasing hawak. Dumi na ng kamay natin. Mancha-mancha. 325 na po yan. Ang dami pa. Ang daming sanga kasi. Ayan, 325 na sa baba yung batok. Tapos yan, ibig sabihin yan nasa batok na 325. Tapos bibilangan ulit natin. Ayan. Nakakuan ko na pala yung nandun. Tinik ko na dun sa kabila. Wala nang sinara ko na yung tagas dun ng kuhlat kiwit at drain ko. Pati yung nandun na yung nila para hindi papasok na dito para totally makapagpatuyo tayo. So 325. Bilangin ulit natin. Saan ba yung holder para makita nyo bago tayo uuwi. So ito 427 na. Ang dami pa Tignan natin, baka naparami pa natin ngayong cropping dahil sinadya natin itinanim yung dating 650. So 427 na. Dikit-dikit kasi dyan na malalaki. Yung isang parang sanga niya ay dikit-dikit. Mahigit 50 isang sanga niya. Okay, 427. Pause ulit. Okay, yan na. Sakto 500. Ayan banda. Mula dyan sa base hanggang doon 500. May natitira pang. Yan. Nako, mukhang tignan natin kung ilang abutin na to. At sa susunod, ilalagay ko lang dyan at bibilangin natin ulit na nakabidyo ng actual. Nag-aapura na po tayo. May lakad. Pause. Okay, yan na. 600 na yan. Mula dun sa hindi ko hinawakan. May natitira pa ito. 600 yan. Tapos tignan nyo yung green sa malalaki. At sukatin natin mamaya ng metro kung ilan yung haba. Okay.
Ulitin natin, i-actual na lang natin sa sunod, lagay natin dyan para makita nyo rin ang actual na binilang natin. 600 na. Ilan na? 600. Nakalimutan ko na. 600. Ilan na yon? Nakalimutan ko na. I-review natin. Basta 600 na higit yun. Ulitin na lang natin. I-plus na lang natin po dito. Bibilangin ko to. Pause. Okay, yung nasa taas 181. So ipa-plus natin yung nasa baba. Nakalimutan ko, basta mahigit 600. So ibig sabihin na natin 600 yung nasa baba. I-review ko yung videos. Nakalimutan ko kanina. Tapos 181. So mayroon siyang 781 na greens. Okay, mga ka-farmers, kamanalon ka magsasaka, ka mag-uumad, dito naman tayo dadaan. I-check natin baka may pumapasok pa na tubig dyan sa gitna, kasi dyan yung pinakamababa. Ang kanta ng SL28. O, makikita nyo na dito sa likod gaano kalalaki itong SL28H. Nakasagad hanggang batok. Nakasagad dyan. Sagad. Ayan, nakakanalan na rin yan. Para wala ang tatagas, nakaka-drain na noon pa. At dyan, halos magkapantay. Kasi dito nga sa likod ng pigiri ito, medyo malilit itong kwan. Pero at least hahabol naman yan. Okay, 103 days na itong palay po natin mula nung na-drone seeding. DDS. Mahabol naman. Tignan nyo yung uhay. Kahit na nasugat na yan, tignan nyo kung maraming sustansya dun sa baba. Kahit nasugat na, yung plug leaf shift, yan o, sugat. Nag-over nitrogen na dito sa likod dahil may ammonia dito. Nakasagad. Tapos siyempre mas mahahaba na yung, mas maraming uhay na, mas mahahaba na yung uhay dito. Yan ang kagandahan kung may mga bulate sa inyong sakahan. At may sapat na sustansya, combination ng inorganic fertilizer, rice straw dun sa baba, tapos may foliar spraying tayo. Tignan nyo yung SL na kan. Dati kasi itong part na ito nakasagad din, SL28H at jackpot. Para sila ng pagpapahinog nyan. Nakasagad. Yan. Yung atin halos hindi pa unfully exerted yung nakasagad na kwan, pero may laman. Yeah. Yan, SL28H, tignan nyo, patay ang pagbihin pero nakasagad. Ito kasi banda dito, nung nagpa-remuhon kami, umurong ako ng halos kwan dito, halos 1 meter yung inurong ko. Yung mga kwan noon ay mali yung survey noon at saka tatabas, kaya in-straight ko ito na remuhon. Kaya itong part na to ay maganda rin. Tapos natutuluan natin yan itong SL28H banda, kaya dito banda ay maganda. Ito yung part na maganda, hanggang dyan lang sa 1/4 nya. Okay, dun sa banda dun ay maliliit na. Kung ganyan sana lahat yan ay naku, mababa yan 10 metric tons. Pero baka kakayanin niya dahil ang ganda ng pagkakahinog. Hinog na doon sa tapat ng pigiri papunta doon. Sa likod ay kwan pa, medyo green pa. Batok, nakasagad na doon, kaya hihintayin niya yan. Tapos dito may tag-isang full smooth na tayo. Kasi nag-over tignan nyo, nakasagad. Sasagad yan. Okay, dun sa gitna-gitna niya, tignan nyo, nakasagad din. Hindi lang sa gilid. Pag nakita nyo ganyan, 1 meter layo niyan ay nakasagad-sagad na lahat yan. Punta pa natin sa mas malayo. Ayun, nakasagad yan. Okay, kaya paano natin maisasagad? Kailangan yung tubig, ang napaka-importante dyan, kailangan alam nyo yung maturity. Okay, yung maturity, kung kailan kayo papaani at magtatanggal ng tubig. At least pag nagtanggal kayo yung ganito, yung makikita nyo yung green na pero makita nyo may laman.
Kasi dry season ngayon, wag nyong iparehas sa wet season. Tignan nyo ang gaano kakapal. Medyo naglodging na rin dito. Naglodging lang pero yung malakas na hangin pero hindi tutumba dahil yung katabi niya ay matigas. Ito niya. Gaano kakapal. Kung ganito ang standing crop, mababa yung 10 metric tons. Kung naisagad natin ganyang kakapal. Tapos tignan nyo, tamado na yung mga plug leaf shift natin dito sa gilid. Nasugat na. Pero tignan nyo, nakasagad pa rin. Kahit itong SL28H, ito yung nauna. Naidikit kasi dito. Pero siyempre nag-high nitrogen na dito, pababa. Pero tignan nyo yan, makikita nyo na sumasagad. Pero mas maganda sana kung malinis. Kayang-kayang supplyan nung nasa baba kasi may forklift kasi yan. Kung hindi pa naman patay yung forklift, ayan may backup naman siya, ay okay pa rin. Daming uhay yan naka side. Tangkad ng palay dito hanggang dibdib ito Dito tayo dadaan. Tignan natin kung may tubig. Wala nang tumutulo. Kasi may nagpapatubig dyan sa itikan. Check natin. Wala na, ayos na. Daming ito, pilapil ito pero may naitanim. Makita nyo na yung standing crop. At makikita nyo na rin kung aanin tayo ng maganda. Pansinin nyo yung nakaside dun Tignan nyo yung mga uhay. Ayan isusum ko. Nakasagad. Yan. Nakaside lang yan. Pero tignan nyo yun kakikinis. Yung pinapakita ko doon sa banda doon, sa gilid, yun lang yung 1 meter lang yung hindi makapal daw, yung medyo madalang doon dahil late nga. Ganito rin sana kumapal yun kung hindi late na huli. Mga na kasi yun, 30 days na. Bungkal huli, buti nga. Sasabay dito tayo. Dito yung nakahiwalay, medyo mas green pa, pero may laman na. Ganun, pag nagtanggal kayo. Ang pansinin nyo rin, kung mayroon tayong white head, yan, soft dough na to ang itatagal ng soft dough to hard dough, 10 days yan. Kaya sakto lang na may laman na dun Tapos na tayo sa milking, soft dough to mag-hard dough na. Ganon, ang i-achieve ninyo pag nagtanggal kayo ng tubig. Ito rin, hulip din ito. Papunta doon, itong 1 meter na yan, hulip, tapos paliko pa, balik. Kasi inubos yan ng daga. Buti nga may panghulip tayo. Tignan nyo yung SL28H. Tangkad. Mas mataas dito na bahagi. Ganda Yung uhay niya, nandito yung mga mas malalaki. Hindi na tayo pupunta doon. Dito na tayo sa kabila. Tara. Check lang natin kung may kon pa. Tapos pag gumiikot kayo, ganun nyo kung may BPH, tusukin nyo dun sa baba, hindi lang dyan sa taas kayo tumitingin. Wala, ganun nyo. Kung may mga brown plant hopper or white, kulay white yung mga anak niya, white black plant hopper, ay magbomba kayo. Yung nozzle na nakayuko na malakas ang i-achieve ninyo. Saan kaya tayo dadaan? Tara dun. Daan na lang tayo dun, tapos dadaan tayo dun sa gitna papunta dun. Check natin baka may tubig. Nanyo wala tayong white head na perfect natin. 99% perfect. Kinis, ganyan na mangyayari dyan. Yan yung mga nauna. Tignan niya. Kaya ipag-pray natin, Agritipid ay mabibreak ngayon ng Agritipid PH stems. Yung drone direct seeding ang DE Phil Rice at Bayer Philippines na may record na 8.8
at 9.8 metric tons. Okay, noong 2025. Papanalangin natin at napakaganda dahil dito sa Malig yung may lilipat dito sa Malig. Isabela, tignan nyo ang mga uhay dito sa nakaiwala. Yung sinasabi kong malalaki dito, malalaki talaga. Yung uhay dahil nandito yung excess nitrogen natin na dito natin nagbabagsak na ibinabagsak natin yung ang bigat may laman na yan. Maging kon lang, mabilis lang ngayon hinog dahil malakas yung sikat ng araw at full moon pa. Puro uhay. Tapos makikita nyo, wala man lang kayong makitang whitehead or dead heart. Na perfect natin. Kailan tayo nagbomba? Nung panicle exertion or boating stage po yon. Ngayon, ang gagawin ninyo, kung gusto nyo talagang wala pa, follow-upan ninyo after 1 week. Sure po yun. Nakon kasi mayroon yung nalagpasan kayo. Pag spray ninyo, lakad kabayo yung taga-spray ninyo, paulitin ninyo after 1 week para yung hindi natamaan dun sa baba kasi nandun yung mga uod ay at least matatamaan na kung nag-follow up po kayo. Okay? Ganda ng SL28. So, nakasagad din. Kaya ito, kukunan din ng konto. Kukunan din ng data. Ikagawad yung bayaw namin. Gawad Balagan. Ito, baka sakaling maka 10 metric tons din ay kasali din sa programang Atlas na may premyo. 10,000 galing region, 10,000 galing LGU, at 10,000 sa may variety niyan. Hindi na tayo pupunta doon. Or punta tayo doon. Sarbaut. Naudit sarbaut. 15 days pa doon yung poultry. Hindi na tayo pupunta doon. Dito tayo dadaan. Sa gitna. Pilapil. Wala naman kan para makita natin kung parehas. Naudi dito Naudi. Agad 15 days pa Saktong tao. Awan danumain. Sakta awan danumain. Dilam mo dito na Awan nagububom. Wala na. Wala ng tubig pero may tubig pa yan ko na. Ganyan ang isip ninyo. Yan na kanal na lang ang may tubig. Dito tayo dadaan. Ito yung pinakagitna. Mayroon akong kinanalan dito. Hanapin lang natin. Ayan, yan. Kasi doon ako. Tignan nyo Hinog na. Lalo kung hapon tayo umikot, ay kulay yellow na yan. Ayan doon lang sa gilid. Yung naihulip. Nakasagad. Gitna na tayo dumaan tignan nyo yung uhay ganyan i-achieve ninyo na pag sayang nagbitaw kayo na ang daming sustansya kay bakit ang dami nyong abono hindi nyo naabot yung 10 tons or ang hina pa rin magre-reklamo kayo mahina pa rin dahil nga sa kakulangan kayo sa tubig mali yung kwan nyo sa tubig hanggang liig ito ilinusungan natin. Ayan na yun talaga. Ito nakapantay itong cellphone sa bunganga po natin. Tignan nyo, may laman yan. Dito sa gitna na. Nyo, may pulse mo tayo. Tagi-isa. Hindi nakabawasan yan. Mas maraming damage kung may rice bag. Wala tayong rice bag bigat. Nasa bunganga natin yung uhay. Okay? Big sabihin hanggang dibdib itong palay dito. May tubig pa yung dinadaan natin. May kanal dito. Kita nyo na Hindi lang sa gilid. Yung may nabuong uhay dun sa batok. Sumagad. Kaya expected nyo yan na malakas po yung aanihin natin. Yan, linatag ko na sa inyo lahat paano yung pagtanggal ng tubig at pagpapatubig. Kailangan
Ang farmers lang sana, yung tagasaka natin ay malaman talaga yung morphology. Napaka-importante yung morphology, rice morphology. Vegetative stage, reproductive stage, at refining stage. Napaka-importante po yan para alam din nila i-timing yung pagbitaw ng abono. May umaagos pa na tubig dito, oh. Ayan, oh, abono at yung sustansya, alam nila, at kung kailan i-add EWD at kailan itigil. Oh, pati itong NK ang ganda, triple to, halo-halo. Nakasagad din. Oh, ito, yung pinakalulan, maraming tubig talaga ito. Pansinin nyo, nakasagad din dahil hindi nabilin sa tubig. Triple to ito. Halo-halo. May NK pa doon. Ito, huli pa rin ito. Gilid nito, gandun, kaya nahuhuli. Pagdating natin sa gitna, yellow na. Dito naman, kasagad din. Pero mabilis din, oh, nag-yellow na rin. Mabilis na lang. Ang pansinin nyo, buhay na buhay yung plug lip shift. Tapos yung dinaanan natin, lahat ng dinaanan natin, yung last nag-spray ay nasugat. Ayan, oh, may sugat, pero ang maganda dyan, may lama, ay sumagad. Tika, puntahan natin. Nasugat lang dahil nag-high nitrogen na yung in-spray natin at yung natibo, nasaktan. Bakit? Galing sa damit natin, nag-over sa damit natin, yung kwan ay nasugat. Ayan, oh, yung tip niya. Pero tignan nyo, ayan, oh, nakasagad. Ayan yung tip niya, nakasagad dahil naman ang daming sustansya dyan sa baba. Kaya hindi siya apektado at dry season ngayon. O, gano'n na. Hindi na tayo pupunta dun sa dulo. Tara dun sa dulo para makita nyo. Hindi nyo pa nakita ito. Nandito. Itong dalawang pinitak na to, NK5017, way back 2015. Unang nag-hybrid tayo ay 54 bags yung naikuha natin dito. May sukat ito na 2.1, kaya 54 bags times 56 yung average natin doon. Medyo may hindi mabigat yung kwan noon. Yang NK kasi medyo durog yan na kwan, at least mataas. So kaya nung NK 211 kaban yung naani natin sa 1 hektarya pa lang noon. Hindi pa natin naibalik yung kabuuan nitong 15,000 na sanla. Yun lang, 1 hektarya pa lang noon. Okay, kaya tignan natin itong jackpot. Ang lalaki ng butil, naging butil, oh. Tignan natin kung kaya niyang tapatan yung 54 bags dito. Nakaraang dry season, ang inaani dito ng LP 937 yung naitanim dito, pero aabot sa tonelada, aabot ng 172 kaban per 272 kaban per hektarya yung kwan dito, yung lumalabas na naani dito dahil may kabigatan nga. Tignan natin itong jackpot kung kaya niya. Kaya dun ko natansya na malakas talaga yung LP variety. Yun yung LP 2096 naman natin ay nakaani ng 11.68 metric tons or 133 kaban per hectares. Okay, kaya itong mas maganda ngayon, buhay na yung plug leaf shift. Tignan niya, buhay pa, green na green, nakasagad na yung sagad na yung uhay yan. Kaya ganyan yung mangyayari lahat dyan. Okay. Ganyan na sana yung kung hindi tayo yung hindi hulib, ganyan na. Pero mabilis na lang yan, malakas yung solar radiation. Dito na tayo sa tapat ng, dito tayo sa dulo. Pinakamalaki yan nasa dulo dahil dyan yung exitan natin. Hinog na pala dito. Sabay lang, ang lalaki ng butil. Okay.
Nasagad, makapal dito. Diyan tayo lumiliko, nasugat. Nagyelo yung ano, diyan tayo palagi umiikot. Diyan na i-drain ko na ito. Ganyan kalalaki yung, ayan oh, naka-drain na diyan. Dito na yung pinakadulo natin. May tubig pa. Tignan natin yung pumapasok dun. Yung kan kasi diyan oh, itikan. Dapat danom nga gay ayos. Dapat lata danom nga gay ayos. Pangkumangkitan na jay. Dapat lang danom na. Aji siguro ka po dyan gitek. Oh, ayan oh. Lalaking gaganda oh. Ito oh, NK. Pipinta sa'yo oras in sarbo. Simbagad. Pinta si dawan ah. Awan tipos na. Nabsog ti danom. Oh, ayan ah. Triple to. Sayang. Hybrid na lang sana to. Walang ipa. May tubig pa. Kitignan natin yung nasa gitna. At dati danumita siguro tinga. Tatambakan natin yung kandun. Oh, ito yung triple to. Kung maganda, maganda yung sustansya at kung nakasagad o, ganda ng triple to. Triple to kasi ito halo-halo. NK naman yun oh. Walang kuan. Ito naman SL20. Talo variety na. Nagpinda sa atin SL28 oh. SL28 ito oh. Ang lalaki. Okay, kakad na po natin. Punta tayo doon. Oh, yan, NK ito ah. Sumasagad din. Kaya importante, kung walang tubig, ang aga nyo nagtanggal, kahit ang dami nyong input pinaglalagay, bakit hindi nyo naabot yung 10 tons? Dahil ang tagapaghatid ng sustansya mula dun sa lupa, majority dun galing yung sustansya, support lang yung pinupulyar natin, ay ano, hindi niya maihatid dito sa butil. Kaya ipa, ang dami nakasingit na ipa. Tapos yung batok ay hindi nyo nabubuo. Ninyo? Kalilintog. Ganun po yun. Kaya at least yung pagitan ay alam ninyo. Soft dough to hard dough, 10 days po ang interval niyan. Milking to soft dough, 10 days ulit ang interval niyan. Total of 30 days po yan. Okay, yung kanyan, interval niya. Milking to hard dough stay, to harvest ay 30 days po yan. Kaya tignan nyo mabuti, nagtatanggal na kayo, dry season. May tubig po, tignan natin yan. Dry season ngayon, di kasasapaw or yuyuko, nagtanggal na kayo. Hindi lang 30 days yan na wala nang masipsip yung palay ninyo na tubig. Maabot na ng 40 days ay nagtanggal na kayo. Ay expected nyo na maraming nakasingit na ipa at payatot hindi malintog. Okay, inabutan kayo ng walang hindi maiakyat yung sustansya papunta dun sa batok na 30%, lalo pag hybrid hindi niya maihatid doon, kaya hindi siya nagiging ganito crystal clear. Ganyan. Ayan o, nakasagad. Sagad na, green pa. At mabilis natuyuan yung plug lip shift ninyo na siyang taga luto. Ayan, taga luto ng sustansya para mabuo. Okay. Para doon. At iawatan na. Ayan o, medyo magye-yellow green na yung dahon. Tignan nyo ano kakapal dito. Cut po natin. Tignan nyo yung natutuluan natin ng sustansya. SL20 halo-halo itong sa pamangkin ko. Hiningi lang kasi yung kon nito dyan sa pinsan ko rin dyan sa katabi, dyan sa piggery. Hiningi itong binhi, pero busog-lusog. May tag-isang full smooth din nakabawasan yan. Dito na tayo sa before and after. Ito yung before and after natin.
Ganyan siya kakapal. Tapos tignan nyo, sukitin nyo sa baba kung may BPH. Dahil nga ang daming sign ng BPH ngayon, yung sinisira yung mga hybrid ngayon dahil sa kabubumba ng systemic nung early stage. Okay? I-forward ko na lahat sa inyo. Hinog na, buhay pa yung plug lift shift, napakalinis. Crystal clear. Yan yung sinasabi nilang crystal clear. Diba? Ang kinis. Pag naasikatan ng araw yan, ang puti-puti. Tapos dun sa baba, napakalinis. Walang BPH. Tara, post. O, ito yung before and after natin. Isa. Yung maliit na pinitak. Ayan. Tapos ito, mas malalaki dito sa gubat na. Tignan nyo yung mga uhay dito. Yan. Kalilintog. Dito tayo sa gitna-gitna. Kalalaki ng butil. Pansinin nyo dito pinatubigan ko pa nung nakarang araw ito. Tignan natin kung may tubig pa. May tubig pa, yung kanal na lang. Ganun kabilis bumaba yung tubig. Tignan nyo 103 days na, may tubig pa yung ating sakahan hanggang dun sa ilalim. Pero tignan nyo yung plug lift shift, ganyan, nakasagad na. Kasi dito, dry season ngayon, sa 10 days, antigas na nitong lupa dito, nagbitak-bitak na. Okay? Dito sa lowland kung dry season, kung i-achieve ninyo pag wet season, mayroon naman yan kahit, di ba, maaga kayo, umabot sa wet season. Huwag nyong iparehas sa dry season. Sa wet season kasi mayroon tayong nakasupport na ulan. Sa wet season, paano ngayon walang ulan? Kaya yan yung dapat nyong aralin, yung climate. Huwag nyong iparehas yung pagtanggal nyo ng maaga ng tubig sa wet season sa dry season. Dahil sa dry season, sa ilang araw lang yan ay natuyuan na yung inyong sakahan. Paano pa mai-transport yung sustansya, yung hindi makumpleto yung nutrients dyan, ay yung batok niya ay hindi magkakalaman, chok na lang yan, or may nakasingit na ipa. Dito na sa taas, mabilis na lang mahinog dito. Kalalaki ng uhay dito, doon banda. Inyo? Kabilis dito. Ganun natin. Tapos tignan natin dun sa ilalim kung may BPH. Wala. Linis, tignan nyo. Pabilis. Tapos tignan nyo yung pakinggan nyo. Ibig sabihin yan, chok nyan, sa 3 days to 4 days yan, wala na, nandun na sa pinakamalalim. Pag ginanon nyo, may tubig pa kung hindi tutunog. Dapat sanay kayong mag-reading sa stick pa lang. Kung talagang school ninyo yung bukid at inaaral ninyo, bawat galaw ay alam nyo yan. Yan yung dapat mga matutunan ng mga taga-saka. Hindi lang yung nag-abono siya, nag-spray, yun lang alam. Hindi naman may timing. Kaya ang resulta, madalas malugi yung farm owner. Ang kumikita lang sila. Tignan nyo, may tubig ba to? Nakasagad na. Manaka-naka pa. Kasi sa 10 days yan ay natuyuan na yan, matigas na yan. Siyempre sasabay yan na anihin. Isabay natin yung nandun, yung pinaka-green, yung nakahiwalay doon. Kabilis. Pero sa wet season, mas may delay dahil yung pag sa green filling tayo, inabutan tayo ng sama ng panahon,
walang solar radiation ngayon kasi ang init ay medyo may delay siya. Okay, dito banda 103 days. So sa 9 days na lang ito, or 7 to 1 week. Papalo talaga sa maturity. Tatama yung maturity ngayong dry season, yung maturity ng jackpot na 112 days maturity. May 9 days pa tayo para maging 112 days maturity itong jackpot kung wala tayong hulip. Dahil may hulip tayo, may extend tayo na sakto 100 sa 13 yung event, Harvest Festival dyan sa Drone Direct Seeding. Sakto 13, 15 magpapanin na tayo, mag-extend tayo ng 2 to 3 days yung extension natin. Di ba? Sakto na kuan. Kung pupuntahan nila to, ang ganda, kinis, quality. Ganda. Kita nyo? Quality. Pos. Ito lang yung medyo hindi makapal dito yung bungkal hulip natin, pero tingnan nyo nakasagad din. Dito banda. Yan yung isang metro, doon yung kanal tapos yung kanal doon. Yan yung naka-straight na kanal dyan Wala kayong makita na damage ng nasaktan dahil hindi tayo dumaan dyan. Ang nag-damage doon sa plug leaf shift 3 and 4 leaves doon sa dinaanan natin, palagi natin dinadaanan na stress yun, nasaktan yung ugat at yung damit natin nakakapit yung sobrang fungicide, natibo yon. Kaya doon nung uminit, sumikat yung araw, nag-over sa fungicide dahil sa damit natin na idikit doon, kaya naiguhit. Yung hindi natin dinaanan, wala, kaya iwasan ninyo. Okay? Mas maganda sana yung mag-spray kayo ng fungicide sa hapon na. Kasi umaga tayo nag-spray ng fungicide. At least, ang matutunan nyo dyan ay alam niyo na hindi pwedeng i-over yung fungicide talaga, mainit. Diyan sa ating pala, lalo yung dinodoble-doble nyo, yan naiguhit siya. Ayan. Naiguhit, pero at least kung titignan natin, dahil ang ganda ng protocol natin, tignan nyo naiguhit, sagad pa rin. Parang hindi niya ininda yung naiguhit. Ayan may tama yan yung plug leaf shift na, pero tignan nyo nakasagad. Yun nga lang, pangit na tignan dahil may guhit dyan sa gitna. Pero kung nakasagad na yung pagpapahinog natin before harvest, ay pantay na yan. Ganyan na rin itsura nyan, pero golden yellow. Okay. Ganun na, naituro na natin lahat sa inyo. Tara doon, sa gitna tayo pupunta. Tapos awatin natin mamaya yung nandun, may tumutulo doon. Babalik ako doon. Gusto ko lang ipakita sa inyo dito sa gitna para minsanan na may tubig pa. Tignan nyo kung paano tayo mag-drain ng yung 10 days yan, antigas na yan. Lalo direct seeding yan, mayroon susundan yung tubig na kanal. Ganyan na lang yung makikita natin sa kanal.
Mamaya bukas, mamayang hapon yan or bukas wala na yan na kanal dahil sa sikat ng araw, ang lakas. Ubos yan. Kaya lalo sa mga deep well, kung i-EW niyo 1 week before harvest lang kayo magtanggal ng tubig kasi yan ay sakahan ninyo ay aragaag, mabilis matuyuan, ay hindi aabot sa 10 days pa yan before harvest, hindi aabot sa batok. May sagad nyo yun talagang pagpapahinog. Kapal dito. May pulse smooth lang konti, tag-isa. Nakasingit na. Nag-high nitrogen na tayo. At pumuputok kasi. Basta pumutok, basta nag-high nitrogen kasi, ang bubukol yung kwan ninyo. Butil ng palay puputok, mayroong puputok. Yung magkakrak. Dahilan na yung nag-crack ay yun yung tutubuan ng mycelia na badpunggos, yun yung yellow at orange na false mat. Kung hindi puputok yan, butil, walang false mat. Okay? Hindi kayo makukuha ng false mat. Kaya lang nagkakaroon ng punggos yan dahil yung bigas niya mismo, yung greens niya mismo nabuksan, prone na yun sa false punggos, bad punggos. Yun yung nagkaka-false mat or full smooth na. Okay, yun yung explanation niya yan o ganyan. Kasi inoobserbahan ko yan, meron yung wala pang ganito, pero nakabitak na. Yan sana. Yan, na breakage siya. Yan. Tignan nyo. Ayan. Kaya nga nagkaganyan dahil na break siya. Nag high nitrogen, banda, tapos high humidity. Di kunyari ito, nabuo na, magkakrak yan. Kahit panahinog na yan, nagcrack. Yan, sa milking stage, susop daw, nagcrack yan. Siyempre, tutubuan ng amag. Subukan nyo kumuha ng bigas at itabi ninyo, tutubuan ng amag yan. Yung bigas na nakabukas, kung nabasa na, ay mababasa yan. Ay humidity at yung temperatura ay kon na, gustong gusto ng amag ay talagang magkaka-pulse mat. Ganyan yung uhay dito. Okay? Kaya po ba natin? Tignan na lang natin kung maisako. Pero yung bigat, sa bigat hindi sa sako. Kino-compute yan yung total kilos. Kung tonelada kasi kukumputin yan, hindi total sako dahil hindi naman pare-parehas yung sako, size ng sako, at hindi naman perfect yung naglagay na sa sako. Okay? Tapos yung truck scale minsan, tignan nyo rin, may daya rin yung truck scale minsan. Maraming nangyari na sa ganyan na truck scale na may daya. Kaya ewan ko ba, may mga ganyan pa na kon. Last ikot na lang natin sa susunod. Kon na, talagang golden yellow na lahat yan, pati yung plug lip shift. Ang magandang pagpapahinog ng palay, yung plug lip shift, unti-unting nagiging yellow, green, tapos golden yellow. Magkasing kulay dun sa butil na pag nahinog na. Yan, golden. Okay, cut po. Yung dating punlaan natin ng LP20937. Dito yung galing yung tubig. Ayan o. May tumutulo dito galing, tapos doon sa pinakagitna natin. Tignan natin yung kung doon, hugutin na lang natin. Kung wala naman na po, hugutin na lang natin yung tubig doon. Ito yung punlaan natin dati. Ito yung maliit na punlaan natin noon. May sukat na mga 800 square meter. Mas malapad kasi dito. Ito naman yung pinaka-old na punlaan natin since 2025. May sukat na 600 square meter. Ngayon, i-move natin ito hanggang doon para mapantay yung nasa likod ng piggery.
Ilalayo ulit natin yung pilapil doon. Iwalay natin ulit yung pilapil doon papunta doon para mapantay na. Okay, para maging 1,000 na ito. Nasa gitna. Ngayon yung mga inayos ko na. Kaya mga 2 days na lang to, matigas na. Ayan oh, mabilis lang. Loomy dito. Okay, loom. Silk loom. Mabilis tumigas yung lupa. Parang chocolate. Kung may buhangin, maganda. Yun yung magandang lupa. May konting buhangin, tapos ganyan. Kompleto siya. Yun yung pinaka-best na lupa. At yung ugat ng palay ay mabilis din. Kahit walang tubig na marami, ay talagang maganda yung tawag doon, yung rubus roots. Tara. Dito sigurado may tubig pa dito. Umuugos galing doon. Ito yung dating kon natin pilapil ito. Ito yung pilapil natin nakatapat. Layo na, doon na. Linipat ko doon. Ayan oh. Ito yung pilapil na. Ayan, may umaagos dito. Uhugutin na natin yun para ma-stop na yung kon doon. Kung wala naman nang pumapasok doon sa tubig doon banda. Yan yung likod ng figure eh. May tubig dyan oh. Yan, dumaan tayo nakarang araw dyan. Drinin natin yan. Pati dito. Ganda. Dito tayo pipicture. Tara. Tapos tignan natin yung sample natin dyan kung namatay na. Nakadrain lahat yan ha. Binuksan ko na. At least makapunta dito kung namasyal si Russell Ermer sa 13. Makapasyal na dito. Matigas na itong pilapil. Hanggang dyan sa gitna, makikita nyo yung standing crop. Ang ganda. Ito, yung wala na tayong pandilig. Wala na. Yan yung pinandidilig natin. Wala na. Ganyan mangyayari sa palay ninyo kung walang sapat na tubig. Late na, tapos hindi na magkakalaman. Ayun. Tapos na steam borer po. Ayun oh. Mahina yung resistant. Nandiyan na sa kanila lahat yan oh. Yan yung purpur. Walang sapat na sustansya na maiakyat dahil kulang sa tubig. Nagka-steam borer pa. Mahina ang resistant. Ganyan lang yung magiging uhay niya. Mabibilang mo mga kon lang do 50. Or wala pa. Ganyan. Kaya napaka-important yung tubig kahit gaano pa karami. Nung linagay natin dyan, magkasing height. Tignan nyo kung paano. Naiwanan halos 2 dangkal na lang. At linagay natin dyan noong reproductive stage na yan na top dressing na rin. Wala. Hindi niya naiakyat yung sustansya dahil walang tubig. Yun yung pinakasampol. Dyan. Dito naman tayo nagpunla ng BioRise SL1988, BioRise 650 at yung bagong variety. Pangalawang pinilag dun sa harap. Yan na yung likod ng piggery. Pinakamatangkad dito banda yung untreated natin. Nandun yung inbreed natin sa gilid. Di na tayo pupunta dun ha. Yung nakikita nyo dun sa harap, maliliit doon. Nandito sa likod yung makapal, yung pinapakita ko sa harap. Likod niyan, 2 pinitak na nasa harap. Dito na tayo at kukunin ko yung pala para tambakan natin yung nandun na tubig at bibitakin natin yung na at huhugutin. Pero nag-over na dito, nagka-full smooth na konti. Pati dito daming uhay late na dito Ito yung mahuhuli, shaded green pa.
Lalaki oh. Ng uhay noong inbreed natin. Haba. Kunin natin to. May na-steam-bore at bibilangin natin. Sayang, nangihinay nga. Ito. Ayan. May isang na-steam-borer. Layo ng kanya oh. Kunin natin hanggang doon. Antigas. Grabe. Parang puno na, parang kung na nabiukan. Bibilangin natin to kung ilang grains. Ang laki. May ugat pa. May ugat siya dun sa pinagputulan natin. Pinakamataas na buko. Ayan na yung kanya. O panicle niya. Buo yan. Haba. Yan. Okay, kakat na po natin. Sharing is caring. Isang uhay. Ayan oh. May laman na dun kaagad oh. Tapos hindi pa nakabusal. Milking na dun. Grabe. Dami. Cut po.